Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kuya, wrong timing naman ang joke mo. Asawa kong kasama ko at may amnesia siya. Sabi ko kay Kuyang Guard, "Sorry sir, akala ko kasi bagong sekretary mo lang." "It's okay kuya, next time huwag ka nang mag-joke sa akin kasi mapapahamak ako." Natatawa na sabi ko sa kanya. "Sorry talaga sir. Sige kuya, uwi na muna ako." Paalam ko sa kanya at mabilis na sumakay sa kotse ko. Alam ko na nagagalit sa akin ang asawa ko, pero hindi ko pa rin maiwasan na maging masaya dahil palagi siyang nagseselos. Kahit na wala siyang maalala ay selosa pa rin siya. Kahit naman ako ay seloso rin kaya nga ayaw ko siyang magsuot ng skirt dahil sigurado ako na magiging takaw tingin siya sa office. Habang nagmamaneho ako ay nakangiti ako dahil naalala kong nangyari kanina. Ayaw na niyang gamitin ang mesa ng mga naging sekretary ko. Simula ngayon ay lalaki na lang talaga ang kukunin ko na sekretary. Umalis na kasi ang dati kong sekretary kaya wala akong choice at si Tessie na lang ang kinuha ko. Dati kasi ay nasa HR department siya kaya siya na lang ang kinuha ko. Maayos naman siyang magtrabaho pero iba pala ang dating sa kanya sa mga pinapakita kong kabaitan sa kanila ng anak niya. Naintindihan ko ang asawa ko kung bakit siya nagagalit. Kasi talagang ako ang mali. Hinayaan ko kasi ang anak ni Tessie. Natawagin akong papa na hindi ko man lang naisip na baka buhay pang anak ko. Tumaan muna ako sa flower shop ni Lola Thea. Bumili ako ng bulaklak para sa asawa ko. Alam ko na sa bahay nila mommy siya uuwi at tama nga ako dahil nandito siya. Pagpasok ko sa pinto ay nakangiti sa akin si mommy. Mukhang alam na niya ang nangyari. Inabot ko kay Mara ang bulaklak pero hindi niya ako pinapansin. Pumasok siya sa kusina at naghain siya ng pagkain namin dalawa. "Sorry po mahal," malambing na bulong ko sa kanya at niyakap ko siya. "Umalis ka nga dyan." "Ayaw ko nga," sabi ko sa kanya. "Ano ba? May ginagawa ko eh." Naiinis na sabi niya. "Mahal, nagbibiro lang naman si kuya." "Oo, aaminin ko na sekretary kong kasama ko. Pero dahil yun sa mga lunch meeting ko, hindi ako sumasabay sa sekretary ko na kami lang. Kahit na malungkot kumaing mag-isa ay kinaya ko sa loob ng 5 taon. Kasi umaasa ako na babalik ka. Nabuhay ka pa," sabi ko sa kanya. Bumitaw na rin ako at umatras ako. Kung ayaw niya akong patawarin, ay hahayaan ko na lang muna siya. Akmang lalabas na ako nang bigla na lang siyang nagsalita. "Saan ka pupunta?" Mataring na tanong niya sa akin. "Sa anak natin, ayaw mo bang sumabay sa akin kumain? Hindi ka pa kumakain, hindi ba? At isa pa, hinintay kita dahil ayaw kong kumain na hindi kita kasama." Sabi niya sa akin kaya mabilis akong lumapit sa kanya at tinalikan ko siya sa pisngi. "Bati na ba tayo?" Tanong ko sa kanya. "Ewan ko," sagot niya sa akin. "Bakit naman ganyan ang sagot mo?" "Nagugutom na ako," sabi niya sa akin. "Okay, mamaya na lang kita kukulitin." Sabi ko sa kanya at umupo na ako sa tabi niya. Kahit naiinis siya sa akin ay talagang hindi rin niya ako matiis. Siya pa rin ang naglalagay na pagkain sa plato ko. Kumain na rin ako kaysa magbago pa ang isip niya at magalit pa sa akin. Alam ko na kalmado na siya ngayon kahit pa hindi niya aminin ay wala nang galit niya sa akin. Nang matapos na kaming kumain ay ako nang naghugas ng mga plato dahil ayaw ko namang istorbohin ang pahinga ng mga katulong dito sa bahay. Nauna nang umakyat ng asawa ko sa silid niya. Ako naman ay pinuntahan ng anak ko. Wala na akong balak na bumalik sa office dahil na rin mas gusto ko na tuluyang mawala ang galit sa akin ng asawa ko. "Kumusta? Bati na ba kayo?" Tanong sa akin ni mommy. Sa tingin ko rin po ma'am, nakangiti na sagot ko sa kanya. "Intindihin mo na lang, kilala mo naman yan. Alam mo naman na selosa at isa pa wala naman kayong pinag-aawayan ko hindi yan." Natatawang sabi niya sa akin. Kakain na kasi sana kami ng lunch kaya lang nagbiro pa si Kuyang Guard. Kaya ayun nagalit siya. Pero hindi naman yun totoo. Nakasanayan lang kasi niya na biruin ako lagi. Sabi ko kay mommy, "Alam ko na masasanay ka rin. Sige na umakyat ka na doon at suyuin mo na." Pabiro na sabi sa akin ni mommy. "Okay ma'am, para magkaupo ka ulit." Pabiro rin sabi ko sa kanya. Umakyat ako at nakita ko natutulog ang asawa ko. Tumabi ako sa kanya. Nakakaramdaman ako ng init ay pilit kong pinipigilan dahil ayaw kong gawin ang bagay na ayaw naman niyang gawin. Niyakap ko na lang siya at natulog na ulit ako.
Hapon na at papunta na kami ngayon sa supermarket para mag-grocery. Nang makarating na kami dito ay niyaya ako ng anak ko na pupunta sa banyo. Dahil naiihi siya, iniwan muna namin ang asawa ko doon. Papa, okay lang po ba na bumili ako ng laruan mamaya? Tanong sa akin ng anak ko. Of course anak, kahit anong gusto mo. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Bumalik na kami at tinanap namin ang asawa ko pero nagulat ako dahil nakita kong asawa ko na natumba. Mahal, sigaw ko at mabilis ko siyang sinalo. Mahal, wake up! Gising ko sa asawa ko. Anong ginawa mo sa asawa ko? Siguraduhin ko sa'yo na pagsisisihan mo tong ginagawa mo sa kanya. Sigaw ko kay Tessie at mabilis kong binuhat ang asawa ko. Papa, magiging okay lang po si Mama, hindi ba? Tanong sa akin ni Criston. Oo, magiging okay siya anak. Hindi ko hayaan na may mangyari sa mommy mo. Sad ko sa anak ko. Nang makarating na kami sa ospital, ay agad nilang inasikasong asawa ko. Kinakabahan ako habang naghihintay sa resulta ng CT scan niya. Dok, may result na ba? Okay naman ang result ng mga test niya. Ang kailangan na lang nating gawin sa ngayon ay maghintay na gumising siya. Sagot niya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa narinig ko. Pumasok ako sa silid niya at umupo sa tabi niya. Mahal, sorry dahil wala ako sa tabi mo kaya nangyari to sa'yo. Ako na lang palagi ang dahilan kaya ka nahihirapan. Sorry mahal, I'm really sorry. Saad ko sa kanya. Mara's POV. May naririnig akong umiiyak kaya ako nagising. Nang imulat kong mga mata ko, ay bumungad sa akin si Cairo at hawak niyang kamay ko. Cairo, tawag ko sa kanya. Mahal, may masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Okay lang ako, bakit ka umiiyak? Tanong ko sa kanya. I'm sorry mahal. Sorry dahil palagi kang nahihirapan ng dahil sa akin. Ako ang dahilan kaya lagi kang napapahamak. Sagot niya sa akin. Huwag mo ngang sabihin yan, hindi mo naman kasalanan kaya may bagyo. At hindi naman ikaw ang nananakit sa akin. Kaya wag mo sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman ginawa. Sabi ko sa kanya. Ako pa rin ang dapat sisihin dahil pinabayaan kita. Sabi niya sa akin. Mahal, maraming mga bagay na hindi natin sakop. May mga pangyayari hindi natin inaasahan. Hindi natin kontroladong ikot ng mundo. Pero ang mas mahalaga ay kung ano tayong dalawa. Ikaw at ako kasama ng anak natin. Ang mas mahalaga sa ngayon. Sa totoo lang, nalulungkot ako dahil hanggang ngayon ay wala pa rin akong maalala. Kaya nahihirapan ka sa akin. At ayaw ko ng ganun. Sabi ko sa kanya. I love you. Nakangiting sabi niya sa akin. I love you too. Malambing na sabi ko. Lumapit siya sa akin at tinalikan niya ang labi ko na siya namang tinugon ko ng buong puso. Mahal, umuwi na tayo. Ayoko na dito. Sabi ko sa kanya. Okay po, uuwi na tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Nang maayos ng lahat ay umuwi na rin kami sa bahay. Habang nasa biyahe kami ay nakatingin ako sa labas. Ang buong akala ko ay babalik ng alaala ko pero hindi pa rin pala. Wala na nga siguro talagang pag-asa na maalala ko ang dati. Kaya mas mabuti siguro na wag na akong umasa pa dahil kung pipilitin ko lang ay baka mas lalo lang akong masaktan. Ang mahalaga sa ngayon ay kasama kong pamilya ko. Yun na lang talaga ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad akong umakyat sa silid namin dahil pakaramdam ko inantok pa ako. Nang magising ako ay nahihilo ako at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko kayang bumangon dahil bumabalik ulit ako sa pagkakahiga. Napahawak ako sa ulo ko dahil ngayon ko lang ito naramdaman. Mahal! Tawag ko kay Cairo na baka sakaling marinig niya ako. Mahal! Ah! Sigaw ko dahil sobrang sakit ng ulo ko na para bang mabibiyak ito. Ang sakit! Sigaw ko. Cairo! Help me! Ang sakit ng ulo ko! Sigaw ko. Cairo's POV. Nandito ako ngayon sa office ko sa bahay dahil may ginagawa lang ako. Hinayaan ko na lang munang asawa ko na magpahinga. Alam ko na kailangan niyang magpahinga. Napansin kong pananahimik niya kanina habang pauwi kami dito sa bahay. Kahit ako'y nais ko rin namang maalala na niya ang lahat. Pero hindi pa talaga siguro time para maalala niya ako. Dahil wala namang nagbago sa kanya. Inubos kong alak sa baso ko at mabilis akong lumabas dito sa office ko. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng tibok ng puso ko. Kaya naman nagmadali akong pumasok sa silid namin at nagulat ako dahil
Nakita kong asawa ko na nakahiga sa sahig at walang malay. Ginigising ko siya but she's not responding. Mabilis ko siyang binuhat para dalhin sa ospital. Habang nasa daan kami ay takot na takot ako. Ilang beses ko siyang ginigising pero wala talaga. Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo hanggang sa nakarating na kami sa hospital. Mabilis siyang tinakbo sa emergency room. Dok, gawin mong lahat please. Pumasok na sila sa loob ng emergency room. Ako naman nandito sa labas at matyagang naghihintay sa doktor. Tinawagan ko sila mommy para malaman na rin nilang lagay ng asawa ko. Mabilis silang dumating at kaagad akong niyakap ng mommy ko. Umiiyak ako habang nakayakap sa kanya. Magiging okay ang asawa mo anak. Ipagdasal natin na magiging maayos siya. Umiiyak na sabi sa akin ni Mommy Sofia. Natatakot ako ma'am, natatakot ako. Sabi ko sa kanya. Alam ko pero kasama mo kami. Nandito lang kami anak, hindi ka nag-iisa. Harapin natin to na magkakasama. Sabi niya sa akin. Thank you ma'am. Alam ko na hindi ako nag-iisa. Alam ko na kasama ko sila pero natatakot ako sa posibleng mangyari sa asawa ko. Lumabas ang doktor kaya mabilis akong lumapit sa kanya. At ang sabi niya ay mukhang comatose ulit ang asawa ko. Kapag hindi siya gumising sa loob ng 24 hours ay nasa stage of coma na naman siya. Napahagulhol ako sa narinig ko mula sa doktor. Puro paghihirap na lang ang nararanasan ng asawa ko. Kasalanan ko to ma'am. Ako may kasalanan dahil pabaya akong asawa. Hindi ko man lang siya inalagaan at pinotektahan. Umiiyak na sabi ko, anak, wala kang kasalanan. Bakit mo ba sinisisi ang sarili mo? Hindi itong oras para panghinaan ka ng loob. Pagsubok lang ito at malalampasan natin ito. Masakit man makitang nasa ganitong kalagayan siya ay dapat na mas maging matatag tayo. Lalo ka na, hindi matutuwa ang asawa mo kapag nalaman niya na pinanghihinaan ka ng loob. Sabi sa akin ni mommy, sorry ma'am, hindi ko lang talaga maiwasang magalit sa sarili ko. Simula noon ay ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya at ngayon ito ang nangyayari sa kanya. Okay lang na hindi niya maalalang nakaraan basta gumising lang siya. Umiiyak na sabi ko, gigising siya anak, gigising ang asawa mo. Mahal na mahal niya kayo ni Kriston dahil hindi niya kayo iiwan. Sabi sa akin ni mommy, pinanghihinaan ako ng loob pero si mommy ang patuloy na nagpapalakas sa akin. Nasa ICU na si Mara ngayon at may oras lang ang pagbisita sa kanya. Habang nakatingin ako sa asawa ko hindi na tumitigil sa pagpatak ang mga luha ko. Hinawakan ko kami niya at tinalikan ko ito. Mahal, gumising ka. Kailangan ka namin ng anak mo. Kahit araw-araw ka magalit sa akin, kahit araw-araw ka maselos ay susuyuin pa rin kita. Kaya gumising ka na. Sigurado ako na bukas hahanapin ka na ni Kriston at iiyak siya kapag wala ka pa sa bahay. Mahal na mahal kita, mahal. Gumising ka na ngayon. Umiiyak kong kinakausap siya. Hindi ako nagtagal sa loob. Sa labas lang ako nakaupo. Hindi ko ako makaramdam na antok. Gising na gising pa rin ang diwa ko. Nagstay ako dito sa hospital at 24 hours nang lumipas ay hindi pa rin siya nagigising. Ang sabi ng doktor ay comatose na siya at kailangan naming maghintay kung kailan siya gigising. Mahal, gising na. Gumising ka na. Kausap ko sa kanya. 2 months later. Good morning, mahal. Ayaw mo pa rin bang gumising? Pabiro na tanong ko sa asawa ko, tinalikan kong noon niya. Nandito pa rin kami sa ospital. Nasa private room na kami. Naging office ko na ito dahil na rin sa dito na ako nagtatrabaho. Ayaw kong umalis dito dahil nais ko na ako ang unang makita ng asawa ko kapag nagising na siya. Hanggang ngayon ay nilalakasan ko pa rin ang loob ko dahil kailangan ako ng asawa ko. Kailangan positive lang ako palagi habang hinihintay ko siyang gumising. Mahal, I miss you. Miss ko ng maganda mong ngiti. Alam mo ba, pumasok na sa school ngayong araw ang anak natin. Malungkot siya dahil hindi ikaw ang naghatid sa kanya. Pero alam ko na sa mga susunod na araw ay ikaw na. Kung talagang gusto mo pa ng maraming pahinga at tulog, sige lang, magpahinga ka lang. Matulog ka pa. Pero sana wag masyadong matagal ha, kasi gusto na kitang makasama sa bahay. Kausap ko sa kanya at kagaya pa rin ng dati wala pa rin siyang response. Pero okay lang, ang mahalaga ay buhay siya. Alam ko na lumalaban siya. Tulad namin ay lumalaban rin siya. Kaya kahit na malungkot at mahirap ay kinakaya ko. Dahil alam ko na mas mahirap ang pinagdadaanan ng asawa ko. Dumaan pang mga araw at walang nagbago sa routine ko. Nandito lang ako sa ospital. Minsan ay dumaan dito si Kriston para dalawin ng mommy niya. Ayaw ko rin na matagal siya dito dahil baka bigla siyang magkasakit. Ngayong araw ay naghahanda ako at hinihintay ko na dumating si mommy. Bumukas ang pinto at nakangiting pumasok si Mommy Sofia.
May dala siyang mga damit ko at pagkain. Nakabihis na ako ngayon at tanda na akong umalis. Ma'am, uuwi rin po ko kaagad. Sabi ko kay mommy, huwag ka masyadong mag-alala anak, ako nang bahala dito. Huwag mong kalimutan na dadaanan ang anak mo sa school. Sabi sa akin ni mommy, opo ma'am, thank you ma'am, kailangan ko kasing pumunta sa office para sa board meeting. May mga mahalaga rin kasi kaming pinag-uusapan. Mas pinili kong agahan pa para sumakto sa labasan ng anak ko sa school. Pagpasok ko sa meeting room ay kompleto na sila. Alam nilang kalagayan ko kaya siguro nandito silang lahat. Tahimik lang ako nakikinig sa meeting namin. Kanina pa ako panay tingin sa relo ko. Sir, excuse me po, sabi sa akin ng sekretary ko. Yes? Umiiyak daw po sa school si Criston. Sabi sa akin ng sekretary ko dahil tumawag daw ang school ng anak ko. Mabilis kong tinapos ang meeting at nagmaneho na ako papunta sa school ni Criston. Pagdating ko doon ay kaagad niya ako niyakap. Sinabi niya sa akin na may umaway sa kanya na isang bata. Sinabi ko ito sa guidance counselor dahil ayaw ko na binubuli ang anak ko. Hindi muna ako bumalik sa ospital dahil hinintay kong dumating ang parents ng bata. Mrs., pagsabihan mong anak mo na masama ang nambubuli. Anong laban ng anak ko sa anak mo? Malaki ng anak mo at ang anak ko ay kindergarten pa lang. Hindi ko pinapasok ang anak ko dito para lang apihin ng kung sinong bata. Seryoso na sabi ko sa kanila. Sorry po sir, pagsasabihan ko pong anak ko. Aasahan ko po yan. Aasahan ko rin na wag na niyang awayin ng anak ko, sabi ko sa kanya. Binuhat ko ang anak ko at lumabas na kami. Sasakay na sana kami sa kotse nang marinig ko na may tumawag sa akin. Ang anak pala ni Tess at dito rin pala ito pumapasok. Hindi ko ito pinansin at sumakay na ako sa kotse ko. Kung masama lang akong tao ay pinakulong ko na si Tessie. Pero naawa pa ako sa anak niya kaya para na lang sa bata hinayaan ko siya. Pero kapag patuloy niyang ginulo ang buhay ko at ng asawa ko, kahit konting away hindi ko na siya pagbibigyan. Papa, di ba po yung witch po yon? Tanong sa akin ng anak ko. Hayaan mo na siya anak. Pero siya po yung may kasalanan kaya po nasa ospital pa rin si mama. Kung hindi po niya sinaktan si mama, hindi po ito mangyayari. Naintindihan kong naramdaman ng anak ko. Alam ko na mahirap para sa kanyang ganitong bagay. Alam ko na naintindihan na niyang mga nangyayari sa paligid. Pero ayaw ko na magtanim siya ng galit sa puso niya. Gusto mo bang dumaan sa mama mo? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Opo, miss na miss ko na po siya. Alam mo po papa, nainggit po ko sa mga bata na may kasamang mama sa pagpasok sa school. Sabi niya sa akin na nagbigay ng kakaibang kirot sa puso ko. Nasasaktan ako dahil alam ko na may pagkukulang ako sa kanya. Sorry anak, simula ngayon ay ako na maghahatid at magsusundo sa'yo. Sabi ko sa kanya. Naku, wag na po papa. Alam ko naman pong busy ka sa pag-aalaga kay mama at sa work mo. Alagaan niyo na lang po si mama para po gumising na siya, sabi niya sa akin. Thank you anak. Sana nga gumising ng mama mo. Alam mo namang namimiss mo na rin siya. Namimiss natin siya. Pero ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay. Maghintay sa araw na makakasama na natin siya. Maghihintay po ako papa. Alam ko pong namiss na rin na po ako ni mama. Nakangiti na sabi niya sa akin. Dumaan kami sa drive-thru at binili ko siya ng paborito niyang chicken. Nang makarating kami sa ospital ay kaagad na kinakausap ng anak kong mama niya. Mama, alam mo po may stars ako sa school. Binigyan ako ni teacher ng 3 stars. Sabi niya kasi ang galing ko daw po sa art at sa pagsusulat ng name ko. Hindi ko po nakakalimutan ng mga tinuro mo sa akin. Kaya po gising na po. Para makita mo mga stars ko. Gagalingan ko pa po sa school para po maging proud ka sa akin. I miss you po mama. Mahal na mahal po kita. Umiiyak na ngayon ang anak ko, kaya lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Ayaw kong makita na ganitong anak ko pero wala naman akong magawa. Papa, tawag niya sa akin. Why? Papa, tawag niya pa rin sa akin. Papa, si mama po. Anong? Ang bilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa kamay ni Criston na hawak ang kamay ng mama niya. Nakita ko rin na gumalaw ang kamay ni Mara. Papa, gumagalaw pong kamay ni mama. Gising na po kaya siya? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam anak, parating ng doktor. Sabi ko sa kanya dahil pinindot ko na ang buton dito. Ilang sandali lang ay pumasok ng doktor niya. Tumabi kami ni Criston para ma-check niyang asawa ko. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam ang nangyayari. Kamusta dok? Tanong ko sa doktor. Sa tingin ko, sinusubukan niyang gumising pero hindi pa niya maimulat ang mga mata niya. Good sign na ito para sa atin. Alam natin na anytime ay gigising na siya. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you, Doc. Masaya ako dahil alam ko na may progress na siya.
Matagal ko na itong gustong marinig na sabihin ng doktor niya. Narinig mo yun anak, malapit nang gumising ang mama mo. Opo papa, excited na po ako. Excited na po ako na gumising si mama. Nakangiting sabi niya sa akin. Hihintayin ka namin mahal, nandito lang kami ng anak mo. Mahal na mahal ka namin ni Criston. Kausap ko sa asawa ko. At ang hindi namin inaasahan ay bigla niyang pagmulat. Kaagad na kumunot ang noon niya nang makita niya ako, pero kaagad din siyang pumikit. Mahal, kausap ko sa kanya. Kairo, paus na tawag niya sa akin at muling dumilat ang mga mata niya. Gising ka na nga. Thank you Lord. Umiiyak akong niyakap ang asawa ko. Nauuhaw ako. Bulong niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at binigyan ko siya ng tubig. Pumasok ulit ang doktor at chinek siya. Kitang-kita ko sa mata ng anak namin na masaya siya. Kahit ako'y walang paglagyan ng saya sa puso ko. Dahil sa wakas, gising ng asawa ko. After 2 months ay dininig na rin ang panalangin ko. Mahal, bakit tayo nandito? Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong niya sa akin. Hindi pa tayo uuwi. Kailangan pa nilang siguraduhin na okay ka bago tayo umuwi sa bahay. Sabi ko sa kanya. Anak, nakangiting tawag niya sa anak namin. Mama! Mabilis siyang niyakap ng mama niya. Sali ako, sabi ko sa kanila at niyakap ko silang dalawa. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Umiyak na sabi niya sa akin. What is it, mahal? Naalala ko ng lahat. Sabi niya sa akin dahilan para matigilan ako. Really? Tanong ko sa kanya. Oo mahal. Naalala ko ng lahat. Sagot niya sa akin. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya naman niyakap ko na lang siya. Hindi naging madali ang lahat pero masaya ako dahil sa wakas bumalik ng lahat sa kanya. Sinundo ni Ray ang anak ko dahil mananatili pa kami ng 3 araw dito sa ospital. Kailangang okay na si Mara bago kami umuwi. Salamat sa pagsundo sa kanya, sabi ko kay Ray. At tulad ng dati, hindi na naman ito nagsasalita. Nagpapanggap lang siya na wala siyang pakialam pero ang totoo ay alam ko na masaya siya dahil gumising ng kakambal niya. Nang makaalis na sila ay kami na lang dalawa ni Mara ang nandito. Mahal, hindi ka man lang nagpagupit ng buhok mo, sabi niya sa akin. Pangit ba? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Hindi bagay sa'yo, mas gusto ko pa rin ang dati mong hairstyle. Ang gwapo mo kapag ganyan ang ayos ng buhok mo. Sabi niya sa akin, bigla akong kinilig sa narinig ko mula sa kanya. Bukas po'y magpapagupit na ako, sabi ko sa kanya. Kung hindi pa ako nagising, hindi ka pa magpapagupit ng buhok? Todo alaga ka sa akin pero pinapabayaan mo naman ang sarili mo. Malungkot na sabi niya sa akin. Sorry mahal, thank you kasi hindi ka sumuko. Alam kong nahihirapan ka, alam ko na nasasaktan ka. Mahal na mahal kita, Cairo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Umiiyak na sabi niya sa akin. Mahal na mahal din kita mahal. Hindi ako susuko sa'yo kahit pag-aano kalitang chance na meron ka. Dahil naniniwala ako na may miracle na mangyayari. At tama nga ako dahil ngayon, gising ka na at kasabay rin nun ang pagbabalik ng mga alaala mo. Sabi ko sa kanya habang pinupunasan kong mga luha niya. I miss you so much. Malambing na sabi niya sa akin. I miss you too mahal ko. After 3 days ay umuwi na kami sa bahay. Sinalubong kami ng pamilya namin. May kaunting salo-salo ang pamilya namin dito sa bahay. Welcome party daw nila sa asawa ko. Mami, thank you po, sabi ko sa kanya. Bakit ka ba panay thank you sa akin anak? Mami niyo ko at gagawin ko talaga ito dahil masaya ako na nakabalik ng anak ko, na magaling ng anak ko. Sa totoo lang, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Salamat anak kasi hindi ka sumuko. Salamat kasi hindi mo pinabayaan ang asawa mo. Nakita ko kung gaano kakawagas ang pagmamahal mo sa kanya. Umiiyak na sabi ni Mommy. Niyakap ko siya. Mahal na mahal kong magulang ko. Kahit pa ngayon na iba na ang apelyido ko ay hindi nagbabago ang turing at pagmamahal ko sa kanila ni Daddy Allen. Sa totoo lang gusto ko maging katulad sa kanila ang pagsasama namin ng asawa ko. Gusto ko na maging katulad ng pagmamahalan nilang dalawa. Ang pagmamahal na walang makakabuwag. Ang pagmamahal na matibay at kahanga-hanga. Nang sumapit ang gabi, umuwi na rin sila at kami na lang ang naiwan dito sa bahay. Tulog na ang anak namin kaya naman pumasok na kami sa loob ng room namin. Nakahiga kaming dalawa sa kama namin at nagkwekwentuhan kaming dalawa. Mahal, kung okay lang sa'yo putol niya sa tanong ko. Ay gusto ko sanang malaman ang nangyari sa'yo, kung paano ka nakarating sa isla, kung ano naging buhay mo doon. Lakas loob na tanong ko sa kanya.
Nais kong malaman ang nangyari sa kanya at kung ano ang naging buhay niya sa loob ng 5 taong magkalayo kaming dalawa. Hindi pa kasi siya nagkakwento sa akin.